Sa bawat henerasyon, may isang aklat na patuloy na binubuklat, binabasa, at pinanghahawakan ng bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Isang aklat na dumaan sa digmaan, pag-uusig, pagsasalin, at panahon, ngunit nanatiling buhay hanggang ngayon. Ang aklat na ito ay ang Biblia. Ngunit ano nga ba talaga ang Biblia, saan nagmula ang pangalan nito, at paano ito inayos at naipasa hanggang sa mabasa pa rin natin sa kasalukuyan? Maraming tao ang nag-aakala na ang salitang Bible ay galing sa Bay na nangangahulugang dalawa na tila tumutukoy sa dalawang tipan. Ngunit hindi ito ang tunay na pinagmulan ng salita. Ang salitang Biblia ay nagmula sa salitang Griego na Biblia na ang ibig sabihin ay mga aklat. Ang Biblia naman ay mula sa Biblion na nangangahulugang isang kasulatang nakasulat sa balumbon o pahina. Ang salitang ito ay iniugnay sa sinaunang lungsod ng Byblos, isang lugar na kilala noon sa kalakalan ng papyrus, ang pangunahing gamit sa pagsusulat noong unang panahon. Kaya ang Biblia, sa pinakapayak na kahulugan, ay hindi isang aklat lamang kundi isang aklatan, isang koleksyon ng maraming banal na kasulatan. Bago pa man maituring na isang buo ang Biblia, ang mga aklat nito ay naisulat sa iba't ibang panahon at lugar. Ang Lumang Tipan ay isinulat ng bayan ng Israel sa loob ng maraming siglo. Ang mga eskriba ang nag-ingat sa mga kasulatang ito, kinopya ng maingat upang manatiling tapat ang nilalaman. Ang mga kasulatang ito ang ginamit ni Hesukristo at ng kanyang mga alagad. Pagkatapos ng buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus, nagsimulang magsulat ang mga apostol at ang kanilang mga kasamahan. Ang kanilang mga sulatin ay hindi agad tinawag na Biblia. Ang mga ito ay ipinapadala sa mga pamayan ng Kristiyano at binabasa sa mga pagtitipon bilang gabay sa pananampalataya at pamumuhay. Sa unang mga siglo ng Kristyanismo, maraming sulatin ang umiikot. Hindi lahat ay kinilala bilang banal. Dahil dito, ang simbahan ang gumanap ng mahalagang papel sa pagsasaayos ng Biblia. Ang mga obispo at mga ama ng simbahan ang nagsuri sa mga aklat, kung ang mga ito ay tunay na nagmula sa mga apostol, kung ang aral ay tapat kay Kristo, at kung ito ay ginagamit ng mga pamayanang Kristiyano sa pagsamba. Noong ika-4 na siglo, sa ilalim ng pamumuno ng Simbahang Katolika, malinaw na kinilala ang 46 na aklat ng Lumang Tipan at ang 27 aklat ng Bagong Tipan bilang ganap na Biblia. Ang mga pagpupulong ng mga pinuno ng simbahan sa Hippo at Carthage ang nagpatibay sa kaayusang ito, hindi bilang pag-imbento ng Biblia, kundi bilang pagkilala sa mga aklat na matagal nang ginagamit at pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Isang mahalagang hakbang sa kasaysayan ng Biblia ang isinagawa ni Saint Jerome, na inatasan ng simbahan na isalin ang Biblia sa Latin. Ang saling ito, na tinawag na Vulgate, ang naging opisyal na teksto ng simbahan sa loob ng maraming siglo. Sa pamamagitan nito, naging iisa ang tekstong ginagamit sa Europa at iba pang bahagi ng mundo. Sa mga sumunod na taon, ang mga monghe sa mga monasteryo ang naging tagapag-ingat ng Biblia. Sa tahimik na mga silid, kinopya nila ang mga pahina ng manumano, minsan sa liwanag lamang ng kandila. Dahil sa kanilang sakripisyo, hindi nawala ang Biblia kahit sa gitna ng kaguluhan ng kasaysayan. Nang maimbento ang palimbagan, naging mas mabilis at mas malawak ang pagpapakalat ng Biblia. Isinalin ito sa iba't ibang wika upang maunawaan ng karaniwang tao. Sa pamamagitan ng mga misyonero, dumating ang Biblia sa iba't ibang lupain, kabilang ang Pilipinas, at naging bahagi ng pananampalataya at kultura ng mga tao. Sa paglalakbay natin sa kasaysayan ng Biblia, malinaw na ito ay hindi lamang isang lumang aklat na iniwan ng nakaraan. Ito ay isang buhay na pamana ng pananampalataya, isinulat ng tao, inayos ng simbahan, at iningatan sa loob ng maraming siglo sa paggabay ng Espiritu Santo. Mula sa mga balumbon ng sinaunang panahon hanggang sa mga pahinang hawak natin ngayon, patuloy na umaabot ang salita ng Diyos sa bawat henerasyon. Sa bawat pagbuklat ng Biblia, hindi lamang tayo nagbabasa ng kasaysayan, kundi inaanyayahan tayong makinig, magnilay, at magbago. Sapagkat ang Biblia ay hindi lamang para sa nakaraan, kundi para sa ngayon at para sa bawat puso na naghahanap ng katotohanan at pag-asa. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung ang salaysay na ito ay nakatulong sa inyong pag-unawa sa Biblia, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang kwento ng pananampalataya. Hanggang sa muli, naway patuloy tayong gabayan ng salita ng Diyos sa ating araw-araw na buhay.